Nagkagirian ng mga rallyista at pulis sa gitna ng pagtitipon para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At live mula sa EDSA, may Express Report si Ian Suyu. Ian, ano na ba ang update dyan? Ang dami ng tao dyan sa likuran mo Ruth, kung mapapansin mo nga, nagsisimula ng magdatingan dito yung iba't ibang grupo ng mga relihista, mga militanteng grupo. Pero bago yan, nagkaroon muna ng bahagyang tensyon sa pagitan nga ng mga pangkat na ito, pati na rin ng mga miyembro ng kapulisan para sa komemorasyon o selebrasyon ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Kanina nga, doon banda sa may southbound yan ng EDSA, bahagi yan ng Rochester Street, nagkaroon ng girian yung mga pulis at mga militanteng grupo dahil hindi pinayagan ng mga miyembro ng PNP ang truck na dala ng mga grupo na yan. Yung truck kasi na yun sana yung magsisilbi bilang stage nila para sa programa. Habang nagdidiskusyon nga kanina, nagkaroon ng tulakan sa mga relihista at hinarang na sila ng mga pulis at tuloy-tuloy na nga yung pagsigaw nila ng abante at dire-diretso ang kanilang paggalaw. May mga natumbaring mga pulis kanina at mga miyembro ng mga militanteng grupo. Maya-maya nga, nauwi na yan sa mas matindi pa na aksyon. Pero ang ending yan, natow yung sasakyan, yung truck at kinuha yung susi nito at nakatakda daw dalhin ng MMDA sa may Tumana para i-impound yung truck na yun dahil ipinagbabawal daw yun na gawin nila. Kanina nakausap natin si Teddy Casino, isa sa mga leader ng mga militanteng grupo dito at ayon nga sa kanya, hindi daw tumupad sa naging usapan nila itong mga miyembro ng PNP, ang mga kapulisan dahil nagkaroon naman daw ng inisyal na heads up, natimbrehan naman daw sila na ganito yung gagawin nilang programa at supposedly dapat magi-start daw yan ng 1:00 ng tanghali pero ngayon pa lamang sila nagsisimula, 2:00 pasado na. Bukod dyan, inaasahan din natin na tuloy-tuloy din daw yung pagdami ng mga grupo na magtutungo dito. Kapansin-pansin na nagre-ready na rin yung mga pulis. At kung mapapansin ninyo, kumpara sa mga nakaraang anibersaryo ng EDSA People Power, mas inoccupy ng mga pulis yung space sa pagitan nito. May mga barrier na rin silang nilagay. Kaya yung ibang mga grupo, hindi sila makaabante dahil mahigpit yung seguridad na ipinatutupad ng mga miyembro ng kapulisan. Kaya kanina nakita natin may mga dala na silang mga gear nila, Pero ayan, may mga nagtitipon-tipon na doon sa may mismong shrine. Mga grupo, iba't ibang grupo din to, halo-halo na yung mga grupo nila. Pero ang common na sentimiento at panawagan nila dito, kailangan daw panagutin yung mga may kasalanan sa taong bayan, partikular na yung mga problema ngayon na kinakaharap ng bansa, kagaya na lamang ng mga flood control project problems natin at mga issues natin. Inaasahan din na magkakaroon pa ng programa maya-maya lamang. Expect nila tuloy-tuloy na to hanggang gabi. Ang hindi pa natin sigurado ngayon kung may overnight ba silang permit para ituloy yung kanilang programa dito. Ruth? Iyan, ikaw ay nandyan sa parang Ortigas ilalim, doon sa may EDSA Shrine. Ano ba yan? Sinarado ba yung bahagi na yan? Tsaka, dyan ba sila magpoprograma? Kasi yung unang abiso doon sa may White Plains, kasi nga parang bawal dyan sa bahagi na yan ng EDSA. Ruth, yun nga yung hindi pa malinaw sa ngayon, Kasi sa ngayon, maririnig nyo, kung medyo maririnig ninyo sa background ko, may mga nagsasalita na, may mga speakers nang naka-ready dito. So we are assuming na magkakaroon talaga ng programa dito. Ang hindi natin alam kung hiwalay ba na grupo yon sa magsasagawa ng programa doon din sa may White Plains. Pero dito, nakausap natin yung ilang mga miyembro ng mga grupo at talagang plano daw talaga nila magsagawa na dito at tuloy-tuloy na yan. Siguro yung abiso, yung tinatanong ko kung sarado yan, kasi iiwasan ba ng ating mga kapatid na motorista yung bahagi ng Ortigas ilalim o isasara ba yan or meron pa naman silang pwedeng daanan? Ruth, kanina binaybay natin to, 1:00 pa lang, medyo mabigat na yung daloy ng trapiko, mapa northbound man yan o southbound, basta Ortigas area. Kaya siguro abiso na lang din natin para sa ating mga kapatid na nakatakdang bumiyahe ngayong hapon. Iwasan na muna ito at maghanap ng alternatibong ruta dahil ine-expect nila na mas dadami pa daw yung mga relihista na magtutungo dito pagsapit ng hapon. Yan po ang Express Report ni Ian Suyu. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.